Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustang mayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa tulumanon ang Double S News Roundup. Sangan sa iyong regular anchor, Super John Kembote. Kita maguban-uban karon ako Super Fachi Anthony Inso. Bagduyog ta mga kapuso, hangtod ta alas 6:30 sa atong kagabion. Kanaros pagtuki sa mga dagkong mga balita. Ingon man mga isyu nga may labot atong hari nga lungsod. Dita maglangan mga kapuso. Niyan na itong mga dagkong mga balita karong hapuna. Double S News Roundup. Sa mga balita din sa ato mihimog inspeksyon ang Department of Public Works and Highways kung DPWH 7 sa Metro Cebu Expressway karong adlaw. Kaniyang buntag ni nahibutang dito sa uling sa siyudad sa Naga. Kauban na niini si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga inspeksyon diin ang kapin sa 70 ka kilometros nga expressway ang magkonekta untas Naga City paingon dito sa Danao City. Batod pa nga mga proyekto mukapin sa 90 bilyones ka pesos ang budget nini. Nasayran nga mas mopadali kini sa biyahe gikan sa 3 ka oras ngadto na sa 50 lang ka minutos. Ihulagway gausa kini ka game changer alang nas problema sa trapiko sa Metro Cebu area. Samtang aduna sa pipila ka mga residente sa mga dapit ang mireklamo nga wa pa sila mabayre tungod kay naapektuhan ang ilang yuta og napahakan tungod sa road right of way subay sa gihimong pag-repair nini. Sama na lang ni Nanay Luciana, eksklusibong na hinabi sa GMS Super Radio DYSS. Grabe mo paglaom na no, may aging tuig pa na mabayaran na unta mo. 2024 ginamin ni Atty. Sial nga okay na. Untin ana si Atty. Sial nga hayag inyong Pasko. Naglaom din mi ato sir nga ang tong Paskuan nindot ka imong Pasko jud. Nya karon wala lang gihapon. Ani abot na lang 2025. Wala gihapon 26 na, wala gihapon. Pila na ka Pasko? Pila na ka Pasko. Wabot ron karon 26 na ikatulo ng Pasko, wa gihapon abot. Hiring tato dahil 24. Agatipix pamahayag ni Nanay Luciana, eksklusibong na hinabi sa GMS Super Radio DYSS. Kaya nang dumaan nga dunay dapit sa Naga City nga nagka-landslide o naguba sa niaging tuig 2023 nga nakaapekto sa mga commuters ingon man sa publiko maong ang DPWH ang may pasaling sa pag-ayo nini sa dili pa moabot ang panahon sa ting-uwan. Super Radio. Alas 5:35 na samtang sa Pikasbahin Sumling ni pahinomdom ang Cebu City Transportation Office og Traffic Advisory kalabot na sa pagsirado sa mga kadalanan dinhi sa dakbayan sa Sugbo atol sa ASEAN Summit 2026 sugod kagahapon hangtod na og mga adlaw. Patod pa nga sul sa tulo ka adlaw, alas 9 buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon. Sirado ang mga kadalanan sa may Osmeña Boulevard sa Pigafetta Street
Morga Street, Mabini Street, Eduardo Aboite Street, ingon man sa Jose Rizal Street, tingdakbayan sa Sugbo. Kini aron mahatagan og mas hamugaway nga agianan ang pagpahigayon sa ASEAN Delegates Heritage Tour sa mga historical o cultural district sites dinhi sa Cebu City. Subling giawhag ang sa syudad ang publiko nga moagis mga alternatibo nga ruta aron malikayan ang pagkalangay sa trapiko. So by nini, ihangi usab ang Philippine National Police sa kagamhanan sa Sugbo nga why mag face to face nga klase karong adlaw ingon man og mga adlaw aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa mga ASEAN delegates. Demando si Cebu City Mayor Nestor Archibald Patuman ang hybrid o modular nga klase alang na sa tanan nga mga pampubliko ug pribado nga mga tunghaan karong adlaw ug mga adlaw. Nasayran sab nga wala say klase sa dakbens na Lapu-Lapu karong adlaw sumapa ni Mayor Cindy King Chan. Super Radio. Samtang nanawagan si Cebu Governor Pamela Barre-4 nga tos publiko magtinabangay aron magmalampuson ang ASEAN Summit 2026 nga gihimo karon og mga adlaw. Paton ni Barre-4 nga kinahanglan ang tanan mahimong responsable pagkahiusa og ipakita sa mga ASEAN delegates kung unsa ang Cebuanos kamalinaon og hapsay nga mohost sa usa ka kalihukan sama ining ASEAN Summit. Tanginaot si Barre-4 nga walay mohimo og bisan unsa nga mga rallies nga makabalda sa mga kalihukan, pakigalayon sa mga force multipliers, po respeto ingon man dili magda og bisan unsa nga mga kagubot. Nasayran nga ang ASEAN Tourism Forum mao ang usa ka oportunidad sa pagpakita sa pagkamaabi-abihon ingon man kaligon og organisado nga liderato sa Sugbo. Ang maong summit makadani sa maabot nga mga pamuhunan ingon man sa turismo international nga panag-uman nga makabenepisyo sa matang Sugbuanon. Super Radio. Double S News Roundup. At ang oras mga kapuso alas 5:38 na. Arisa ta sa dugang na itong mga isgutanan sa itong mga bullet news. Si Police General Jose Melencio Nartates formal na nga nanumpa atubangan kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip bagong PNP Chief mga suking tingpaminaw. O kinihuman nga si atong kanhi PNP Chief nato mga kapuso. Ikuan naman to ni naog na retire naman to mga suking tingpam na siyang katungdanan, no? Si Torres mga suking tingpaminaw inungdan nga pag-retiro niya na bakante na ang posisyon pagka general kay kato si Melencio Nartates before to mga kapuso nga ni before nga ni retire si Torres nagpabilin man to siyang Police Lieutenant General o hindi siya makasaka isip kinibitaw nga kuan gyud kining fully sworn bitaw o full sworn nga pagka PNP chief. Wani karon mga suking tingpaminaw nga nahimo na ni siyang general o na nga usan na siya mga kapuso o di kuan na gyud siya milingkod na siya formal na gyud siya milingkod isip ato ang PNP chief mga kapuso. May lang po na kay parang nga kay pila pud kabuwan nga wa siya makakuan bitaw kuan iyaha o ay sira siya pagka PNP chief mga suking tingpaminaw at least karon tunag nagitay klaro nga kini ang liderato sa ato ang PNP dili kay OIC lang iyang standing ba iyang status mga suking tingpaminaw anytime mga suking tingpaminaw kung OIC ka pwede kang ilisan dayon manggod kung OIC lang ang imong posisyon mga kapuso. O gunta nga mopakita po ni sa iyahang tiunay nga labok. Karon nga nahimo ni siyang opisyal mga kapuso nga PNP chief. Full sworn na gyud siya nga PNP chief. Angay nga mopakita ni siya sa iyang tinuod nga labok siguro pod kani si Nartates mga suking tingpaminaw. Atos tourist to na to sa MMDA. Mo na nangu karon mga kapuso sa MMDA. Gikas pulis adto na siya sa traffic karon. Super Radio. Traffic lang sa siya.
Alas 5:40 na mga kapuso, samtang uy, ang lungsod sa Aluginsan, biuyon ha? Biuyon mga kapusos pagdawas mga basura gagikan sa syudad sa Sugbo. Kini may gi-anunsyo mga kapuso ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro kinsa mo'y nitabang pag-negotiate aron makakita og dapit ang Cebu City kaya mahimo nilang kalabayan mga kapuso sa ilahang mga basura. Super Radio. At mo po na kadaghan pong basuras ma-generate mga kapuso diri sa Cebu City. Kung ako masayop, mga 60 tons nga basura kada adlaw na. Kada adlaw mga kapuso ang ma-generate nga basura gikan sa Cebu City. Hinungdan nga na problema in taon ng Cebu City mga suking tigpaminaw. Na problema mga kapuso ang Cebu City asa nila ilabay lang basura sa dihang. Nahitabo tong disgrasya, trahedya dito sa Barangay Minalyo mga kapuso sa dihang. Nahitabo ang pagdahilis mga basura dito sa landfill sa naasoy nga lugar. Kuanday 600 tons 600 katonelada mga kapusos mga basura ang ma-generate sa Cebu City in one day. In one day ko na mga suking tingpaminaw. Oto nga naglabad ang ni Mayor Nestor Archibal kay gumikan kay sa dihang ni Balibad bitaw ang Talisay may Balibad nga ato mulabay basura ang Cebu City, ang Minglanilla may balibad po, samtang ang Konsolasyon gitagaan lang silang 30 kaadlaw at 30 days ra mga kapuso aron sa ilahang paglabay basura sa landfill dito mga kapuso sa Konsolasyon. Nang-out in town siyang si Mayor Archibald mga kapuso. Nang-out gumikan kay na problema in town siya. Asa na mapuntaon ko ani makig-negotiate? Although kini di ay kuan, kining Aluginsan mga kapuso, before ni nga natukod kini Binalyo bitaw nga landfill, daan na dito mga kapuso ang Cebu City nga naglabayan nagbasura. Gawas ini matod pa ni Governor Pamela Barrecuatro, gawas sa Aluginsan mga kapuso, ang kinini ang Toledo mudawat unya pod sa mga basura gikan Cebu City pero magtukod pa sa landfill inig Marso pa mag-operate. Marso pa man di ay. Dugay-dugay pa na itong mga suking tigpaminaw. But at least, masiguro na sa Cebu City, gado na sila kalabayan. Di na sila kinahanglan mga kapuso nga muhangyo pangadto sa Konsolasyon nga i-extend tungod kay na naman sa ilaing kalabayan mga suking tigpaminaw. Pero dako-dako ni gasto kay layo man tong Aluginsan. Dako-dako ni gastos gasolina Cebu City sa mga kinibit ang garbage truck gikan mga kapuso Cebu City paingon sa Aluginsan. Unya nausab ba ning tunada mga kapuso ni Mayor Nestor Archibald? Kelmero matod niya di siya ganahan ng waste to energy mga kapuso WTE nga kining teknolohiya pagkuan bitos basura. Kining mga basura ba i-convert mga kapuso sunugo na himong energy mga kapuso. Pilmero matod pang Mr. Archibald nga di ko anay balibad ko na makadaot nas kinaiyahan. Pero sa dihang niingon si Vice Mayor mga kapuso Tomas Osmeña na mahayag si Vice Mayor Tomas Osmeña niingon siya nga magkuanta magkanang WT ita gamito na nato ato ang kuan diha ato ang ekipo diha pagsunog sa basura aron mahimong enerhiya. Uy, nausab ang tunada ni Mayor Nestor Archibald. Ingon siya nga, amble man ko ana. Bukas man ko ana. Nausab ang unahon na, ati mo na, inyo na ng leader sa BOPK ang niingon, nga magkuanta, WT ita, di ka mo sunod. Inyo ng leader sa inyong partido, di mo sundon. Malagi na. Although naasa gahon si kuan mga kapuso Nestor Archibald pagka mayor, pero murag nahug di ay ginapay mas gamhanan niya sa Cebu City Hall. Nahug mga kapuso nga may o doon na pay mas gamhanan dahil niya. O kada mga kapuso nakapausap siya unahuna pinaagi ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Alas 5:45 na samtang di idol sa 600 ka mga minor de edad ay nga naglaroy-laroy kadalanan bisan og lawom ng kagabion bisan pagkadlaw na mga kapuso na rescue
sa taong mga sakop sa Cebu City Police Office on CCPO sud sa usa ka semana nila nga uplan Bulabog ug uplan Bakal Sita. Kini mga batan-on, mga kapuso nga kini bitang bisag laom ng kagabion galaroy-laroy lang gihapon na rescue gipangsita mga kapuso, ipangdakop mga suking tigpamnaw sa ato ang mga kapulisan nga nagsigig robing dias ato ang kadalanan panahon sa kagabion. Nya gipang signet ni sila o gipang hatod mga kapuso, gi-turn over ngadto sa mga barangay kung diin sila nagpuyo. Kamong mga batan-on, mas mayong magpuyo mo sa inyong balay. Oy, di mo magsigawas-gawas in town, labi na o nanatas curfew hours para man na sa inyong kayuhan ba? Usahay bitaw, although kaning uban siguro, mga kapuso na nasa legal age, pero ako makita ka na usahay bitaw mo duty kong kadlawon doon. Mo duty kong kadlawon, paingon ko na rin mga kapuso sa istasyon. Ay sus, makakita pa ko sa mga batan-on. Baupay paggawas mga kapuso, gikan sa mga bar. Ay sus, ang uban nangahubog na. Ang uban, gipambira na lang sa ilang mga kauban tungod kay din nakalakaw. Grabe ni mga batan-on ron Pakadlaonan mga kapuso. Sabi na diya sa may kuan sa Linas Drive, taghan na diya. Kanang atbang bitaw, unahan gamay sa USPF, atbang. Uy, daghan mga hubog na tao na. Ang uban kay maglingkod na lang kilid sa karsada. May nag-uban na to, basig nakaihi na lang to sa kahubog. Nakais kahubog. Ang uban kay gahilak-hilak to, kay gibuwagan mo nang gahubog-hubog. Kining mga batan-on na to ron, mga party life mga tao ni ilang gusto. Parte-parte. Mga rich kids man po ning uban ko doon. Kita doon kay wa magintay kwarta inton. Katong batan-on pa to, wa magintay mga sapi. Di magintay ka-afford anang palit na to o magsutag bar para palit og ilim nung makahubog. Di man ka-afford anay. Natay kwarta gani, aton lang tigom-tigomon kay para dugang na to sa baon og mapuhon. Na ato Pero mga batan-on doon ay sus. Grabe warak. Grabe ka warak. News Roundup. At ang oras na 5:48 na. Balik naman lamang. Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Dapat ang report gikas ng mga kaubanan, mga kapuso, konsehal sa Umapad Mandaue, sadaan sa pagkalangan sa sweldos mga job order employee sa barangay. Super Norman Mendoza, pasok! Super Radio. Suspendido og 3 ka buwan nga walay sweldong madawat ang usa ka konsehal sa barangay Umapad sa syudad sa Mandaue. Kini human mikanaog og desisyon na buhatan sa ombudsman labot sa pagkalangan sa honoraria o suhulan sa mga job order employee ubos sa programa sa Clean and Green sa barangay. Sa desisyon ni atong Disyembre 11 sa milabay nga tuig nga nahatod og nadawat niya kaghapon Enero 27, nakita sa ombudsman nga si konsehal Libertine Lumapas adunay tulubagon nga administratiba sa wala paghatag og sertipiko alang sa pundo nga mo'y hinungdan nga wala mabayari ang mga job order employee gikan sa Enero hangtod sa Agosto sa tuig 2024. Gisuwayan pa sa pagkuha sa iyang habig ang nahisgutang konsehal. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Dagang salamat sa Per Norman Mendoza sa mong report. Samtang managsuon nga mga minor de edad sa lungsod sa Tubigon sa Bohol, patay sa disgrasya. Super Desame Padilla, pasok! Super Radio. Patay ang mag-igsuon nga lalaki nga pulos minor de edad duman mabangga ang gisakyan nga motorsiklo sa delivery truck sa National Road sa Barangay Ilihan Norte, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol kagahapon sa buntag. Ang mga biktima kay mag-igsuon nga 14 anyos ug 13 anyos nga mga lalaki nga taga Purok 3, Barangay Panaytayon, lungsod sa Tubigon sa maong probinsya. Ang 14 anyos nga biktima kay grade 8 student, samtang ang manghud ini nga
13 anyos kay grade 7 student. Samtang ang delivery truck ang kabangga sa mga biktima gimaneho ni alias Archie, 50 anyos minyo og Tagalunoy ka Insikan lungsod sa Inabanga sa maong probinsya. Sa impormasyon sa Tubigon Municipal Police Station, ang mga biktima gikan sa ilahang bay padulong sa eskwelahan. Nagdali-dali ang mga biktima kay motikog exam niya mobayad sa prisyon. Nisakay sila og motorsiklo diin ang 14 anyos mo'y nagmaneho og angkas niya iyang 13 anyos mangod, ang duha pulos walay helmet. Pagabot matud pa nila sa dapit kung asa nahitabo ang insidente, nikalit og overtake matud pa ang mga biktima sa tricycle nga naa silang atubangan sila pag-overtake, nabangga sila sa delivery truck nga naa sa pikas lane. Gidala pa sa tambalanan ang mga biktima apan ang 14 anyos nga lalaki gideklarar nga dead on arrival samtang ang 13 anyos pagka alas 9:27 sa buntag nitong Martes nabugtuan gyud sa kinabuhi. Kini si Dasmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Decime Padilla sa imong report. Amtang pagapod-apod og financial assistance alang sa mga senior citizen sa siyudad sa Sugbo himuon sa Pebrero 13 ngadto na sa 15. Super Alan Mahait, pasok. Super Radio. Sugdan og release ang financial assistance sa mga senior citizens dinhi sa Lakban sa bawat pizza 13, 14 man 15 sa buwan sa Pebrero. Super Fox Anthony Inzo. Double S News Roundup. Super Radio. Atong oras mga kapuso, alas 6:17 na. Welcome sa itong second portion sa itong tulumanan ng Double S News Roundup. Double S News Roundup. Sa kasamtangan mga kapuso, ang ato ang probinsya sa Sugbo. Nag-host na karon ining gitawag na to ASEAN Tourism Forum 2026. Doon ay daghan nga mga delegado gikan sa uban kanasuran nga mga sakop ining gitawag na tong ASEAN countries. More or less natay 11 kabuok nga mga ASEAN countries nga sakop mga kapuso ining ASEAN. Manyapil usab nga nitambong ang mga nasod, representantes mga nasod gikan sa Russia, doon ay gikan pod sa kinini ang South Korea, doon na po gikan mga kapuso sa China, ingon man sa nasod nga Japan. Now, dili ni mo ipilmirong higayon mga kapuso nga ni hosta kita mga kapuso sa Sugbo ni host ang usa ka international nga kalihukan kung nakahinumdum mo katong ASEAN Summit katong bitong panahon mga kapuso ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Kamoy hinungdan nga natukod ang atoang kinini ang Cebu International Convention Center kung CICC. Usa ka proyekto mga kapuso nga kining kausara na gamit pagkahuman tungod sa mga kaso-kaso, mga suking tigpaminaw na pasagdan hangtod nga ang mong edipisyo wa na magamit may balor og 1 million pesos mga suking tigpaminaw o giisip na karon nga usa ka Elephant Project mga kapuso. Super Radio. Elephant Project, White Elephant nga project. White Elephant Project gumikan kay wa naman mapusli ang mga proyekto o gipaabot na lang nga madugta o gubon kay para tukuran o kung ako masayop tukuran na o ginepisyos Dakmens Mandawi uban nga gibaligya na ang maong luna ang maong edipisyo ganto sa syudad sa Mandawi. Now, di po ni first time nga inibitawng usahay manggod kita ba nakasabot man ta kanang natay bisita sa tong panimay upakita gitang maayo nga kining kuan pamatasan o sa ni ana mo ang paglimpyo sa tong mga panimay. Natural na kay bisita panilhig ka paglimpyo ka kay para presentable o wa magkayamukat imong Pinoyanan once nga moabot na imong mga bisita ganda sa imong panimay. Super Radio. But in the case ining mga international gatherings, international nga mga events,
mga kapuso, dili ni mao'y unang higayon wherein kita mga kapuso, kitang mga Subuanon, atong pangtaptapan ang mga bati o mga hugaw nga mga makita dira sa tong palibot. Kay mahadlok ta mga kapuso nga basin unyag masawayan ta gikan sa tuang mga bisita nga mga delegado gikan sa ubang kanasuran mga suking tigpaminaw. Super Radio. Kung kahinomdom mo katong pagka ASEAN Summit, ang mga panimay, mga kapuso, gikan kanabit ang dakbiyan sa Mandawi, inignaog ni Moose Bridge. Makita man itong mga panimay dito mga kapuso nga ang mga atop, mga suking tigpaminaw, way pintal, bati kay tanawon. Now, antong mga panahon na, ang Mandawi City Government, ang gihimo nila para mahimong presentable ang mga komunidad nga nagpuyo, daplins dagat, dito mga kapuso sa Dakbens Mandawi, dool sa First Mactan Mandawi Bridge. Ilang ipamintala green. Kung ako masayop, color green ba to or blue? Ang mga atop sa mga panimay nga nahimutang mga kapuso diha sa kinini ang daplins dagat, diha sa ubos nga bahin sa tong First Mactan Mandawi Bridge. Ang rason nila kay para kumutanaw ang mga delegado, kumutanaw ang mga bisita gikan sa ubang kanasuran, inigtanaw na sa ubos bridge, ala kanindot sa mga panimay na ay pintal ilang mga atop. Ala. O, tinuod na. Muna nahitabo kaniyan to. Ako estudyante pa ko atong panahon na. Estudyante pa ko atong panahon na mga kapuso, pero di ko kalimot. Kay kanunay kong maminog balita kaniyan to. O usan na sa mga gihimo nga lakang kay para kuno presentable ta og nindo tan-aw sa mata. Mao na gusto sa mga kuha na to, opisyal. Bawa ang eyesore. Bawa mga kapuso ang eyesore pananaw ganto sa mga bisita. Once maabot sila, di makita mga kapuso ang mga bate. Doon na ganito yung mga mga squatters area nga gibutangan nilang alih, gibutangan nila mga kapuso og kural o gipintalan kay para di makita sa mga delegado ang katong maong mga inini ang panimay nga gikan sa squatters area. Karon mga kapuso, nag-host na puntang international event. Now, usas mga gihimo karon sa toang mga bisita, naghimo sila gitawag nilang heritage tour. Og doon na po yung mga event, gato ang ipahigayon mga kapuso sa New Star o sa ka-luxury hotel diha sa Southern Properties kung SRP. Buot pasabot kay doon na may meeting dito, gagipahigayon, hinungdan niya ang mga delegado kanunay moagi sa viaduct kanang Taytayan diha sa SRP, mga suking tingpaminaw. Naunsay gihimo city government? Kay nakita nila mga kapuso nga ang Pasil area, ang dagat mga suking tingpaminaw na punos mga basura. Ang gihimo sa to ang city government, gitaptapan, gialihan, gibutangan mga kapuso og mga tarpaulin. Kaya para di makakitang delegado nga, uy, kahugaw ba da ening dapita da edere? Super Radio. Ala. Kita ba? Murag, kuanta bitaw? Kita mga kapuso, imbis nga, pangitaan na tong solusyon ka ng mga problema ha, atong tabun-tabunan. Gano man? Imbis mga kapuso, nga ato ang pangitaang solusyon, niya nasayod naman tang dugay naman ang problema ha, kanang ato ang mga basura diya, ubos nga bayan sa tayo sa SRP, kanang wa ba nalihukan daan before nahitabo kining ato ang mga kalihukan. Ang problema magud nato, maglimpyo lang ta once do na tay bisita. Dili na to inadlaw-adlawon ang ato ang pagpamindot o pagpanglimpyo diya sa tong palibot. O tinuod man na. Just lapo-lapo karon kay usaman sila sa mga main host ining ato ang gitawag na tong kinini ang ASEAN Tourism Forum 2026. O sa gihimo nila, namintal sila sa mga kinini ang skywalk, namintal sila mga kapuso sa Center Island,
Na mental sila. Kay ilang palimpyuhan, panindutan, kay para way bandal nga makita. Pero, ganong karon man lang mo mamintal. Ganong karon man mo mga kapuso manglimpyo. Karon lang mo mamintal o manglimpyo nga doon natay bisitang umaabot. Ganon di man na to himong regular ang pagpanglimpyo. Kay para every now and then, kung doon ay bisita, di ta magkarakara og limpyo sa itong mga palibot. Di ba? Di ta mahadlok nga doon ay tay bisita, mga kapuso, bisan unsa pa ng orasa, diin panagikan nga nasod mga sukinting paminaw, tungod kay limpyo ng daan ng atong palibot, kay nang limpyo ta kada adlaw. Ang problema lagi, kay diha pa ta mga kapuso manguros, kung doon na kilat. Kilata na ta, diha pa ta manguros. Di ang sa itong himuon, mangita na tang mga pamaagi, nga dinalian nga mga pamaagi, mga kapuso, kay para nga dili makita or atong magtakuban ta ba? Mahog magunding nagtakuban ta, nga nindot kay tatanawon. Kay doon na tayo bisita. Pero after nga naibisita, unsa may inyo ang gihimo? Inyo raman gipasagdan ang mga basura, inyo raman gipasagdan nga limpyo or hugaw ang atong mga palibot. Kada kong problema. Ano yung problema sa batasan sa Pinoy? Batasan man na sa Pinoy. Oh, hospitable ta. Tinuod na, hospitable ta. Pero mao lagi na. Diha pa ta mo karakara o panglimpyo, pagpanindot sa itong palibot. Once nga mahibaw ta nga doon na tayo bisitang umaabot. Ay, nako. Ay, taning mga naas katungdanan. Nindot kayo. Tanaw ka sa picture na. Nindot kayo mga sinina. Nindot kayo mga kuan. Kabantay ka. Kana to mga politiko. Nindot kayo mga sinina. Presentable kayo. Inigatubang nila sa mga tao. Nindot kayo mga kapuso o mga post niya picture. Pero ilang mga konstituente, mga kapuso, nagkagidlay. Ironic ay ba? Imuhang paminawan mga kapuso. Ironic kayo in a sense nga sila nagpakita sila sa unsa kaharuhay ilang kinabuhi. While ang ilang mga konstituente was lang magtanaw nga tuwa dito galisod ga gidlay ang mga porma, mga suking tigpaminaw tungod kay ang uban wa gani makaon, wa gani hatod mga kapusong pagkaon dito silang lamesa kada adlaw. Amot sa anumang uri ng sakit. Super Fox Anthony Inzo. Double S News Roundup. At ang oras mga kapuso, alas 6:40 na. Gawin tayo ng oras ug panahon, oy. Kataas mo dahil sa to ang mga isgutanan, mga suking tigpal. Ay, may hapon na yun boy tagsip. Matod pa niya nga may gabi Super Fox na hinumdum ko na sa una. ASEAN Summit niya natukod sa ICC. Igastuhag milyon. Di, 1 billion yun. Human sa maong nga kalihukan, napasagdan lang ang maong edipisyo. O ang mga lampausta nga matod pa dunay nakakwarta, naghinahinay o kawa, dili sila mag-uol kay di man nilang kwarta. O yun, kwarta mas katawhan, kwarta gikas buhis mo nang patuyang lang gasto, patuyang lang sila mga kapuso o gwaldas kay di man nilang kwarta, wa may mawa nila. At ang ina lang niyo tumusunod ka tulumanon mga kapuso 24 oras. Hook up na to sa sa GMA TV. Alang nas mga dagong mga labas nga mga balita, lukop nasod mga suking tigpaminaw. Tangas ng regular anchor, Super John Kimbote man sa tuang kauban. Ikandaris Master Control, Engineer Don Carlos Ed, Transmitter Set Alan Haka, at ang Program Director Aljen Nabakita, Station Manager Kit Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso, Super Fox Anthony Inzo. Manamilit, dahil kaninyo pinagis pag-ingon, dalago ng Diyos. Bayong Gabi Pilipinas, dapat totoo. Double S News Roundup.